Natupok ng apoy ang isang bahay sa Florida, kaya iniimbestigahan kung aksidente o sinadya ito. Sige, anong nangyayari? Parang nagising lang kayo na may sunog? May narinig akong kalabog mga 2:00 ng gabi. Ang anak ko ay may psychosis at nakakakita siya ng mga bagay na hindi totoo. Ang hindi alam ng mga investigador ay ang sunog na ito ay simula pa lamang. Sabi niya, iniimbestigahan pa rin ito. Kaya hindi ko ginawa yon. Susunugin ko ba ang sarili kong bahay? Ngayong bagsak na ako kung wala akong insurance. Ang tanga naman. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Kahit napalibutan na ng mga deputy ang suspect, hindi nila ito pwedeng arestuhin kung wala silang probable cause, kaya mapipilitan silang palayain siya. Ayon sa investigador, bumalik siya sa pinangyarihan noong Abril 7, 2026 sa Floral City, Florida, para tapusin ang sinimulan niya. Pagkatapos ng hating gabi, rumesponde ang mga deputy ng Citrus County Sheriff's Office sa sunog. Sa 652 nagrereklamo sila at nag-aabiso na may suspect na tumakas pababa ng kalsada gamit ang puting GMC Sierra. Champagne. Sige, magdala ng bombero. Umakyat na. Sama. Nakita niyo ba kung saan siya pumunta? Sino? Ano? Kailan? Saan? Bahay niyo ba yan? Oh. Walang truck doon. Walang truck. Walang truck, nakakaalis lang. Hindi, wala akong nakita na umalis. Oh. Narinig ko lang ang mga tao na sumisigaw. Yun daw. Hindi mo alam kung sino nakatira doon? Bahay yun ng mga mahilig sa drama. Ang bahay ng drama. Gets kita. Ibig kong sabihin, bukod pa doon, Palagi mo yung naririnig. At kung walang puting truck doon, saka siya umalis. At sumakay siya sa puting, alam mo kung anong klaseng truck, pickup truck. Oh, sa tingin ko nadaanan ko yun paglabas ko mula sa Whistle Popcorn. Agad nalaman ng pulis na hindi aksidente ang sunog, kaya hinahanap nila na yon ang isang taong huling nakitang sakay ng puting pickup truck. May nakita ka bang isa pang puting Sierra? Oo, nadaanan ko siya. Paalis siya sa tulay nung papasok ako. Ang tulay? Oo, papunta sa tulay dito mismo. Six. Gaano kalayo? Gaano katagal? Kailangan ko huminto doon at maghintay ng fire truck at lahat. Oo, tumawag sa akin ng pinsan ko. Akala niya bahay ko yun. Huminto ako para kausapin ng isa pang tao na nasa puting Sierra. Sabi niya, nadaanan niya yung isa at papunta raw ito sa Trails End. Isa sa mga kapitbahay ang lumapit at nagsabing, nadaanan niya ang isa pang puting GMC Sierra at patimog ito sa Trails End o sa Witham Poppy papuntang Trails End. Sabihin ko nakapunta na ako ron. At anong nakita mo? Sabi mo nakita mo umuwi ako, mga 30 minuto na ang nakalipas, pumasok sa driveway, may bonfire ako sa harap ng bahay. Tiningnan ko ulit, tapos pumasok ako at sinabi sa kanya, "Uy, gumising ka, may sunog sa labas." Oo, sabi niya may 5 babae. Lumabas ulit ako at sumigaw para tawagin yung lalaki. Habil andun ng truck. Bumangon siya, lumapit sa kanto ng trailer. At sabi niya, "Diyos ko, nasusunog bahay ko. Hindi ko mahanap telepono ko." Sumakay siya sa truck. Parang hinahanap niya yung telepono. Tapos yung porch sa harap ay... Nakita mo ba siyang umalis o may iba ka pa bang nakita? Oo, tumakbo siya palabas agad. Uy! Meron ka? backed out real fast. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Nasa kabila ang mga nagulang. Ano yon? Parating ng mga bombero. Nandiyan lang sila. Kumusta? Ikwento mo nga sa akin kung ano nangyari. Ulat nga! Kinuo, nakakilala ng kanyang mga magulang. Ikuwento mo ulit sa akin. Puminto ako, nasusunog ang beranda. Sinabi ko ito sa kanya. Pagkatapos lumabas ako at tumingin ulit. Sumigaw ako para tawagin siya. Lumabas siya mula sa kanto, likod ng trailer. Diyos ko, nasusunog ang bahay ko. Sabi ko, oo, nasusunog nga. May tao ba sa loob? Sumakay siya sa kotse at sabi niya, Hindi ko mahanap ang cellphone ko. Sumakay siya sa truck at umatras dahil palapit ng apoy sa porch. Umatras siya palabas ng driveway at mabilis na umalis sa kalsada. Nasa likod niya ang mga magulang niya. Ang nasabi niya lang, Diyos ko, nasusunog bahay ko. Yun ang sinabi niya, hindi siya nagbanggit ng pangalan, hindi niya binanggit ang aso, paano. hindi niya sinabi na may problema sa bahay o anumang katulad ng mga pinagdaanan nila sa sunog. Basta nawala na lang ako ng malay.
Nahimatay ka? Nakarating siya? Magandang palabas. Umalis siya. Oh, kayo, Tara. Lumipat tayo kasi may mga bala na pumuputok sa bahay na yon. Diyos ko. Oo mga pare, may nakita ba kayo? O wala? Narinig ko yung ilang pulsabog. Tapos sabi ko, lumabas ako para tingnan kung may nangyari sa isa sa mga truck namin. Tapos nakita ko yung liwanag, kaya naglakad ako papunta dito para alamin kung ano nangyayari. Alam ko lang ay yung sinabi nila sa'yo, Temple, binanggit nila pangalan niya, sumakay siya sa truck at umalis. Wala ka talagang alam sa kanya. Bukod sa palaway siya at mahilig sa gulo. At anong sabi mo? Ma'am, anong sinabi mo? Narinig ko ang kapatid niya na lumabas at nagsabi at sinigawan siya at tinanong, anong ginawa mo? Sino ang kapatid niya? Diyan ba nakatira? Sa likod niya ang kapatid niya? Sa likod niya kasama ang nanay niya. Oo, ang nanay niya. Ayos lang nanay niya. Sa totoo lang, oo, dahil ganito ang pwesto ng trailer. Nasa likod nila, pero katabi lang niya yon. Oo, katabi lang yon. Si D, ang pangalan niya ay D. Sige. Katabi lang sila. At kasama niyang anak niyang lalaki, kasama niyang isa pa niyang anak na lalaki, at narinig ko siyang sumigaw sa kanya, anong ginawa mo? Yun lang, yun na yun. Alam mo bang pangalan niya? Ano ang hindi? Ayos na. Darating na si Eric maya-maya. Sana nakausap ko siya. Sana alam ko. Ano pangalan niya? Alam mo bang pangalan niya? Billy. Hindi ko alam, oo, nasa ng ilaw. Nanatili ba siya? Sinabi ba niya siya ang nagsimula ng sunog or may sinabi siyang ganun? Wala akong problema. Hindi mo ba siya narinig magsabi ng parang Diyos ko? Sinimulan ko lang sunugin ang bahay ko. Sabi niya, Diyos ko, nasusunog ang bahay ko. Yun lang ang sinabi niya. Diyos ko, bahay ko. Nasusunog. Okay. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse o truck at umalis. Wala na talaga akong pakialam sa taong yon. Pumunta siya sa bahay ng magulang niya sa tabi. Hindi ko alam anong sinabi nila sa kanya, pero malamang pinaalis siya kaya naiinis siya. Sa investigasyon, paulit-ulit na lang narinig ang pangalang William at kinumpirma nilang ang pinaghihinalaang nagsunog ay si William Larson Sr. Pwede ba kitang makausap sandali, ma'am? Sige, ano nangyayari? Parang nagising lang kayo na may sunog. May narinig akong kalabog mga 2:00 ng gabi. Ang anak ko ay may psychosis at nakakakita siya ng mga bagay na hindi totoo. Kailangan pumunta ng pamilya niya sa DC sa kasa, pero hindi siya nasa tamang pag-iisip at nakakakita ng mga hindi totoong bagay. At sinabi niya sa akin ng 5:00 na may tao raw sa bubong nila. Sabi niya, akala niya ang ex niya or kung sino man ang nasa bubong. Maniwala ka, maliban na lang kung gumawa siya ng hagdan, di makakaakyat doon ang babae. Hindi talaga siya nasa tamang pag-iisip. Para itong isang kaso sa korte. Anong pangalan niya? William Michael Larson. William Michael Larson. Nasa puting GMC pickup truck siya. Nakarehistro sa akin dahil hindi niya malipat sa panggalan niya. Ganun ba yon o mas luma pa? Sa tingin ko, 2014 model yon. At pumalis siya mga anong oras. Ano pangalan mo? Antoinette Larson. Nagkaroon ako ng nervous breakdown, kaya nanginginig na ako ngayon. Sige. 1,800 at 46 na pulgada, isa itong 2014 Chevy 1500 puting GMC. Nakikipag-usap ako sa nanay ng suspect. Pinayuhan niya siyang gamitin ang 2014 GMC na puting 4-door na pickup at siya ang rehistradong may-ari. Alam ba natin kung paano nagsimula ang sunog? Ginamit niya ang lata ng gasolina. Kamakailan, nakita siya ng nanay niya sa gasolinahan. Nagkakarga siya ng gasolina isang umaga habang nandoon ako. Pinupuno ang mga lata. Sige. Pero balak niyang sunugin ang bahay kasama siya sa loob. Sinabi niya yon. Oo, ilang beses na niyang sinabi. Kailan mo sinabi yon? Ngayon ba? Hindi ngayong araw. Wala ko inaasahan niya yung araw. Sige. Sabi niya, susunugin niya ang bahay habang nandun siya. Naglalagay siya ng marami sa'yo. At sinusubukan niyang siya. Sinabi na. O paraan. Sinabi niya sa amin at sa vendor sa telepono na mas mabuti raw, tapusin ko na lang ang sarili ko. Nakikipag-usap kay mama. Sabi nila parang naghahalucinate siya nitong huli at sinasabi niyang susunugin niya ang bahay habang nasa loob siya at siya mismo ang susunog nito. Noong Huwebes, may babaeng nakakita sa kanya sa gasolinahan habang naglalagay siya ng gasolina sa mga lata. Sabi ni Kuya, akala niya may lata ng gasolina sa likod ng truck nung umalis siya. Dapat may suot din siyang ankle monitor. Talaga? Hindi ko alam. Sabi nila, malamang tinanggal niya yon. Sabi niya tatanggalin daw niya yon. Sige lang. Kailangan natin ipaalam sa kanya lahat ng magaganda at maging handa kung sakaling bumalik siya. Oo, kasi parang baliw na siya ngayon. Malinaw naman. Alam ko nakausap na kayo ni Deputy Payne. Nakikinig lang ako. Psychotic siya. Billy ang pangalan niya, tama? Tinatawag namin siyang Billy.
pero William ang tunay niyang pangalan. Nakakakita siya ng mga bagay na hindi totoo. Iniisip niyang may mga tao sa bakuran niya at gustong saktan siya. Pumunta siya sa korte kanina, alam mo, at naipagpaliban ang pagdinig niya dahil psychotic daw siya sa kaso ng domestic violence na nangyari kamakailan. Pero nakakakita siya ng mga bagay na hindi totoo, hindi siya ang dati niyang sarili. Si, Gano'n nakatagal siyang hindi? naging dati niyang sarili, kumbaga. Pwede mong tantiyahin, di kailangang eksakto ang oras. Mga 1 buwan mahigit. Sige, tungkol sa paalam. Totoong sarili ba? At pagkatapos ay kinausap ako ngayon kung ano ako. Kapag ganito siya, natatakot siya. 3 beses na siyang nagtangkang magpakamatay at minsan siya pa ang nagligtas sa kanila. Sa isa pang pagkakataon, nakuha nila siya at kailangan nilang gawin yung bagay na yon para buhayin siya ulit. Ininom niya ang buong bote ng mga gamot niya. Kaya sige, naiintindihan na kita ngayon at ginawa niya lahat yon. Psychiatric na gamot, gamot sa sakit at iba pa. Binuhay siya ulit. Sige. Mukhang may pinagdaraanan siyang mental health issues, tama ba? Sobrang lala nitong mga nakaraang araw. Hindi ko pa siya nakita na ganito kalala dati. Tama? Pero nagpositibo rin siya sa cocaine, itong huli, at sa oxycodone. Si? Sige, alis na ako. Yung natira ay tungkol sa girlfriend niya. Kinuha rin ng DCF ang mga anak niya. Kaya, sige, dumadaan siya sa matinding stress. Malamang may mental health issue siya na di na niya kaya. At sobra na ang mga guni-guni niya. Ano sa tingin mo ang nagpasimula o nagtulak dito? Parang ano ang naging dahilan? Sinunog ba niya ang sarili niyang bahay? O may nangyaring iba? Sinabi sa kanya pero hindi niya ginawa. Sabi ko sa'yo, Sinabihan niya si Paul pero hindi niya ginawa matapos niya akong kausapin. Sinabi niya, tinawagan ka ba niya sa Cleopono para sabihin na hindi ko ginawa? Nasa bakuran siya nung sinabi niya sa akin, nandito ako sa taas at nasa bakuran siya at sinabi niya sa akin na gagawin niya ito. sige, habang nasusunog ang bahay, Who? sige, hindi nga ginawa yun. Hindi, pero sinabi niya noon na susunugin niya ang bahay kasama siya sa loob. Sabi niya may mga multo doon at may mga boses na nagsasabi sa kanya na gumawa ng mga bagay. Sige, Sige, kung ano man ang iniisip niya, sinabi ba niya yun sa akin? matagal na niyang sinasabi yon. Sige, Sabi niya may mga boses na nagsasabi sa kanya na gumawa ng kung ano-ano. Sige. Sagasaan ko lang ang isang... Diyos ko! babalikan natin yan, hindi palalampasin. Uy, may sapat na ako para gawin ito. Tama? Sigurado. Kung makita niyo siya, siguradong kailangan niyang gawin yon. Sinabi ba niya kung sino gumawa, pangalan, or sinabi ba niyang hindi niya sinabi? Parang Malis lang siya bigla. sige, ayos lang. Paano naman po kayo, sir? May sinabi ba siya sa inyo? Paglabas ko, naglalagablab na harap ang beranda. Simula ako maglakad papunta sa host. At sinabi ko, anong ginawa mo, Billy? Sabi ko, sinunog mo ang sarili mong bahay. At ang sagot niya sa akin, anong pakialam mo? At yun na yun. Kailangan kong sabihin na hindi niya itinanggi. Tama ba? Hindi rin naman niya sinabi na siyang gumawa nun. Sige. Pero yun lang sinabi niya. Ikaw ba, ama? Hindi. Ako ang kabiyak niya. Sige, Beyonce. Sige, astig. Sige. Bago mag-alas 1 ng umaga, nakita ng pulis si William sa labas ng 7-Eleven na gasolinahan. Si? Saan Isara mong pinto. Wala akong ginawa. Ano bang ginawa ko? Sige, ano nangyayari? Huwag kang abot. Lalapitan kita, kapkapan kita. Ipatong ang kamay mo sa kotse. Ano? Ipatong mo ang mga kamay mo sa kotse. Wala naman akong ginawa. May dala ka ba nga naman dyan? Hindi ko alam. Wala akong ginawa. Sa tingin ko, may isang tao. Nilagay niya yan dun sa likod. Alas 10:02 na. Tumigil ka. Ano? Anong nangyari? Kaya, ano nangyari sa bahay? Ako Marikinig ako ng musika. Tapos bigla na naman. Yan ang tinitingnan namin. Anong nangyari sa kamay mo? Sumiraan ko sumama sa kanya sa sampo. Anong nangyari? Nakikinig lang ako ng musika.
Bigla na lang. Nagsimula ako makakita ng maliwanag. Bigla na, nagsimula ko ng manatili ko na sa sasakyan. Ako ay, Stay in the vehicle for us. ako ay, Titi ako lang nga, ako nga. gumagawa ko. Ano ba nangyayari dito? Yan ang sinusubukan namin alamin. Kaya magpatuloy ka sa pagkapaliwanag. Sige, nakikinig ako ng musika. Bigla na lang, sa may likurang kinto, may nakita akong ilaw, apoy. At yun lang, nasa labas ito. Hindi ko alam ang nangyayari. Tumawag ako kanina. Anong oras yon? Hindi ko alam. Titingnan ko ang phone ko. Sigurado ako, Ako, tumawag ako. may isang ako. Tumawag ako kanina, sinabi ko na, may isang tao. Sa bahay ko. See? Tanda mo, nasalita ba ako? Sa'yo? Hindi ako yon. Tumawag ako kanina dahil may nanggugulo sa akin. Ayoko mapasubo sa gulo. Kaya ako tumawag. Sige. At pagkatapos, paniwalaan na siyang taong Yun ang anak ko. Akala ko gising siya, pero dapat may pulis na pumunta ron kung may kailangan siya. See? Kaya ako at Anong problema sa sunog? Wala akong alam. Gaya ng sinabi ko. Nakikinig lang kami ng musika. Tapos, bigla na lang, seryoso ako. Kaya wala kang alam at basta ka na lang umalis kahit nasusunog ang bahay mo. Yan ang sinusubukan naming maintindihan, pare. Anong gusto mong gawin ko? Ibig kong sabihin, maghintay na lang ba ako ng bumbero? Ang nanay ko kasi, sa kanya yung bahay. Kaya bahay ko lang yon. So doon ka nakatira? Oo. Hindi ganun ako. Talaga. Sige, linawin natin. Tumatakbo ako. Hindi natin alam. Ibig ko sabihin, dito ka namin dinala imbes sa bahay mo. Saglit, balikan ko lang to. Sige. Naka-monitor ako. Kaya kung tumatakas ako. Sam. Meron ako. Hindi. Nakuha ko talaga. Hindi ako tumatakas. May ankle monitor ka pala. Pwede ka ba lumabas ng ganito kali? Naku. Si. Ano? Makikita ko talaga ang anak kong lalaki. Pupunta dito ang anak kong lalaki. Junior, anak kong lalaki. Tinawagan ko siya para tawagan ng nanay ko. Kaya wala kang ideya kung paano nagsimula ang sunog. Wala akong alam. Talagang wala talaga akong alam. Susumpa ako. Wala talaga akong idea. Wala, nakikinig lang ako ng musika. Gets kung sinabi mo, pero sabi mong may nakita kang apoy. Sige. Nagsimulang lumiwanag. Sinugukan kong... Paano man niya masama? Wala na ba? Hindi ko alam. Hindi naman ako nandun sa ibaba. Sinubukan kong patayin yon. Kumuha ako ng balde at sinubukan ko. Itinulak ko yung bagay palabas ng bintana. May bagay akong itinulak. Sinubukan kong ilabas yan. Habang sinasabi ng nanay ni William na may psychotic episode siya kanina, iginiit ni William na hindi niya alam paano nagsimula ang sunog. Lumalabas-pasok ako doon para kunin ang gamit. Nakuha ko na. Kailangan ko siyang kunin. Sinubukan kong iligtas ang 55-inch TV ko. Wala nga lahat. Yun lang ang meron ako. Tumawag ako kanina at sinabi kong may nanggugulo sa akin. Nataranta ako at nag-aalala. Anong oras ka tumawag? Wala sa akin ang phone ko. Maliwanag pa nun. Sa tingin ko, alas 5. Naka-alas 6 na ako. Anong oras mo unang nakitang nagsimula ang sunog? Anong oras na ngayon? Alauna. Sa tingin ko, kakados ng orasan siguro. Hindi ko alam. Bakit bigla kayo lumapit sa akin? Sinusubukan naming maintindihan ang totoong nangyayari. Diyos ko, paano ako pa tuloy ang tumatakas? Ibig kong sabihin, nakatanggap kami ng tawag tungkol sa sunog. At pagkatapos, nakatanggap kami ng tawag na maaring may nagsimula ng sunog. Jesus Cristo. Akala ko... Kung tumatakas ako, sigurado hindi ko hayaan mangyari yun. At sigurado hindi ako tumatakas. Hindi ako tumatakas. Ano? Yung monitor mo? Oo. Hindi ko talaga gagawin yan. Tama lang ako. Anak ko, kaya ako pumunta dito. Saan nakatira ang anak mo? Si William? William, paano mo sinusulat ang apelido mo? Larson. L-A-R-S-O-N. Anong petso ng kapanganak mo? 27. 89. Ayos lang siya. Kalimutan mo na ang lighter. Ayos lang yan. Saan? Ibinalik mo na sa truck? O Maghintay ka muna. kung naibalik mo na sa truck, maghintay ka na lang. Sige. Pag alam na natin ang totoong nangyayari. Wala akong dala. Siguro alis na lang ako. Wala akong baril o kahit ano. Akala mo lang. Nung huli kasi. Kaya nga, oo. Kaya ba? Kaya ang dami namin.
May probable cause ba tayo para sa kahit ano? Ako. Pwede mong tawagan si Bishop. Tawagan si Bishop? Ikaw? Hindi ko. Hindi ko alam kung may PC tayo. Hindi ko rin alam kung may pamantayan o ano man. Tinanong ko siya ng mga tanong, ayaw niyang saktan ng sarili niya. Ayaw din niya manakit ng iba. Mukhang hindi naman siya dumadaan sa kahit anong klase ng problema sa pag-iisip. Sabi niya wala siyang napapansin na naririnig na kakaiba. Iniiwasan na rin niya ang gulo mula nung huli naming ugnayan. Sabi niya natoranta siya nang makita niya may apoy na, sinubukan niya hapulahin, pero nang mapagtanto niya hindi niya kayang hapulahin, umalis na lang siya. Yan nga ang sinasabi ko. May dala ka bang telepono? Wala, nasa kotse ko. Sige. Tawagan natin si Bishop sandali. Tingnan natin kung anong ginagawa niya. Yung bahaging pangbinti ba ang mas malaki? Para mas magaan, isa, dalawa. Malamang tinanggal namin to sa Taurus. Ingat. Kakakuha ko lang na isa para sa kanya. Akala niyo tumatakbo ako. Hindi ko alam. Sumusunod lang kami sa impormasyong ibinigay sa amin. Oh, yung ano. Ano ba ang sinasabi? Yan ang sinusubukan kong alamin ngayon. Sa posisyon ko, marami na akong naimbestigahang sunog. Hindi ko sinasabi kung anong ebidensya ang nandoon, pero tinitingnan namin hindi lang ang lata ng gasolina, kundi pati ang likidong kumalat sa paligid. Makikita mo parang may makulay na likidong parang bahagare, ibig sabihin may binuhos na gasolina at sinindihan. May kutob ako based sa naririnig ko na baka nangyari nga yan. Kasi hindi naman yon. Hindi lang nangyayari yon kapag lata ng gasolina lang ang sinindihan. Ibinubuhos muna bago sindihan. Sinusubukan lang kitang bigyan ng pagkakataong magsabi ng totoo bago ako umalis. Posible bang may natapon kang gasolina at aksidenteng nasindihan? Hindi, kasi kung dapat nasa sunog ng mga sapatos. Hindi naman kailangan. Yun ang gusto kong palabasin. Aning sinabi mo nitong nakaraang linggo tungkol sa pagsulog ng bahay para sa pera? Para sa pera? Oo. Meron ka ba? May insurance ka ba sa bahay? Wala. Bakit ako magkakaroon? Anong sabi mo? Tama, sige. Sige, ganito. May ginagawa pa ako at sinusubukan. Ano ka ba? Sige. Okay. Si mama ko yan. Sige, Jenny. Ayos. Hindi ko sinulungkutan yung bakit. Sabi ko sa'yo. Ano yun? Sabi ko na sa'yo. Sinasabi ko na may ibang tao sa bahay. Gets kayo. Sabihin mo lang. Nagay si kuya at tatawag na sana ako sa inyo. Pero nasunog yun ang bahay niya kaninang umaga. Ilan nasunog ang bahay niya? Ilang taon na nakalipas. Oo, mga taon na. Parang ganun. Nagsimula ako sa lighter. Pamangkin ko. Hindi yun ang nagsimula nito. Parang siya. Ayun sa kanya, iniimbestigahan pa rin ito. Ayos lang. Hindi ko ginawa. Hindi ko susunugin bahay ko kung wala insurance. Ang tanga naman nun, di ba? Oo, siguradong tanga nga yun. Sobrang tanga na. Doon ako nakatira, pero hindi ko gagawin yan. Sa lahat ng oras na ito. Hindi ko alam. Paano nangyari sa damit mo? Napunit. Paano napunit ang damit mo? Yung damit mo, napunit pare. Ngayon, dito na nagiba ang takbo ng kwento. Ayon sa ulat ng kaso, at quote, dalawang kinatawan ng Bureau of Fire, Arson, and Explosives sa ilalim ng State of Florida Fire Marshal ang dumating sa lugar bandang 4 a.m. Sa oras na iyon, sinimula nila ang kanilang investigasyon sa tulong ng isang asong canine na katuwang na sinanay para matukoy ang mga pampabilis ng apoy na ginagamit sa mga sunog na sinadya. Walang bagong konkretong ebidensyang lumabas sa investigasyon na magpapatunay na sunog ay dahil sa panununog, kaya kailangan pa ng karagdagan laboratoryong pagsusuri sa mga sample mula sa lugar para matukoy ang pinagmulan at kung paano nagsimula ang sunog. Umalis ako ng alas 5:30 ng umaga. Nandun pa rin ang mga kinatawan ng kawanihan ng sunog, panununog at pampasabog nung umalis ako. Mga 45 minuto ang lumipas. Muling tinawagan ang tanggapan ng sheriff para sa isa pang sunog malapit sa parehong address.
Ngunit sa pagkakataong ito ay ipinaalam na may isang tao ring nasaksak. Ayon sa ulat ng sheriff, ang biktima ay si Brian, matagal na kasintahan ng ina ni William, si Antoinette. Ayon sa ulat, sinubukan kong hanapin ang biktima pero hindi ako makalapit dahil sa init ng apoy. Nagradiyo ako tungkol sa lalaking nakahandusay malapit sa apoy na di malapitan dahil sa init. Kinausap ko ang mga tao at pinaalis sila sa bahay. Kumalat ang apoy, nadamay ang 2 sasakyan at ilang tangke ng propane. Inutusan ko ang mga tauhan na umatras at pinalikas ko ang mga residente sa mga kalapit na bahay dahil sa panganib. Ipinabatid ko sa radyo na ang biktima ay nasa panig na Alpha Bravo ng bahay, pero hindi namin malapitan dahil sa apoy. Ayon sa investigador, namatay si Brian sa mismong lugar ng insidente. Tandaan, sinabi ni William na imposible niyang sinadya ang sunog sa bahay niya, pero sigurado ang mga investigador na siya ang may gawa. Pero bakit nasaksak si Brian? Sinagot ng surveillance video ang tanong. Sa incident report, makikitang may isang tao noong 6:11 ng umaga na may dalang maliit na lalagyan ng gasolina malapit sa imbakan. Sa video, si William ang nagsindi ng apoy at agad lumapit si Brian pagkatapos ng ilang segundo. Makikita sa footage na bumalik si William sa lugar matapos sindihan ng apoy at may inihagi siya sa truck. Ipinakita sa video na naglakad si William sa likod ni Brian habang sinusubukan ni Brian na apulahin ng apoy. Doon nakita na lumapit si William sa biktima mula sa likuran at saka siya sinaksak. Bumagsak sa lupa ang biktima. Nilapitan ni William at sinaksak pa ng ilang beses. Isinagawa ang manhunt para kay William Larson Sr. na natagpuan din sa araw na yon sa Floral City. Inaresto siya at naharap sa mga kasong kabilang ang arson at first-degree premeditated murder. Noong Abril 27, si William Larson ay kinasuhan ng grand jury. Naglabas sila ng sakdal para sa first-degree premeditated murder, pakikialam sa electronic monitoring device, at pananakit sa tagapagpatupad ng batas o iba pang opisyal. Si William Larson Sr. ay nakakulong ng walang piyansa. Makikita sa mga online record na ang susunod niyang pagdinig ay sa Agosto. Salamat sa pagsama sa episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner at magkikita ulit tayo bukas para sa isa pang kaso.